Mahaba na yung kanyang buhok kaya napagdesisyonan niya na paiklian na ito. Ang gusto niya ipipade yung gilid and then naka French crop ang ibabaw at gusto niya ay maikli na rin yung kanyang bangs. So gamit tayo ng 1.5 na clipper guard. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng kanyang gupit dahil ang kanyang anit ay may mga kunting alon-alon. Kaya matcha-challenge tayo dito kung paano natin tatanggalin yung mga dark spot, kung paano natin gagawin ng maayos yung ganitong klase ng gupit. Overcomb naman pagkatapos natin gumamit ng 1.5 na clipper guard. Next natin, bawasan natin yung haba ng kanyang buhok. Napakalambot at madulas yung kanyang buhok, literal na nakabagsak ito, and then putulan natin ang haba sa unahan nang hindi masyadong pantay. Medyo mataas dito sa may tigkabilang pagkanto nito. And then bawasan uli natin yung haba para maging magandang tingnan or maging balanse ito. Next natin, gamit tayo ng trimmer. Tanggalin natin yung mga sobrang buhok sa ilalim. Gawa tayo ng pinakang baseline. Ayan, nakikita natin yung mga dark area. Yung may mga dark area, yan yung parting may lubog or yung may alon sa kanyang anit. Laging may mga ganyan sa atin, lalo na sa parting likod. Kahit ako, meron din ako mga lubog sa anit. Kadalasan ganyan ang kondisyon ng anit ng mga Pinoy. Bihira tayo makatagpo ng mga maayos at talagang walang lubog sa anit. 0.5 na clipper guard dito sa may pinakang guideline. Kailangan nating abutin ng clipper guard or nipisan natin yung mga lugar ng lubog para maganda itong tingnan sa malayo at hindi siya mag-shadow. And then zero close sa pinakang baseline para mawala yung pinakang guideline niya at maging maayos ang pagkaka-fade nito. Hindi naman mahirap gawin yung ganito, basta alam mo lang din yung proper na pagtatanggal ng mga dark spot ay magiging maayos yan. And then overcomb again para mawala yung pinakang pagbaywang nito. Gamit tayo ng trimmer or gunting sa mga makakapal na bahagi o yung may mga maiitim na bahagi para hindi mapwersa yung pagbawas. Kailangan nating unti-unti natin itong tatanggalin sa paggamit ng thinning scissor. Then texture natin yung dulo ng kanyang buhok para mabawasan yung bigat nito at maging maganda yung forma. Kahit wala kang inilagay na hair product at nakabagsak lang, okay pa rin dahil hindi siya magbumukhang makapal at mas maganda siyang tingnan. Gamit tayo ng trimmer para magkameron ng kunting curve sa lugar ng pag-aahitan, magkameron ng kunting design. Lagyan natin ng kunting hair pomade, huwag masyadong marami kapag pabagsak ang buhok. Kumbaga, iset lang natin ito ng maayos para hindi naman siya magulo. Lalo na kung ikaw may pupunta ka sa party, nakaset na yan. Pwede mong pataasin ng konti or pwede mong nakabagsak ito. Gumamit ka lang ng suklay na gusto mo. May mga suklay na nabibili na medyo yung gap ng mga ngipin-ngipin niya ay malalayo. Yun ang mas magandang gamitin para mas maganda yung forma. Sa mga nagtatanong na mga followers natin kung pwede daw ba yung mga fade haircut or yung matataas na fade sa may mga alon or may mga lubog yung anit, abay pwede po basta maayos lang ang pagkakagupit nito.